Alright, meron tayong service. Ah, oras na para gamitin itong service sa controller. Kasi si controller ang tatawag kay recipe service.create. Then ipapasa ni controller yung view model data na galing sa user input. Okay, so paano natin gagawin yun? Ah, bali magkakaroon tayo dito ng bagong controller. Yun ang plano, ganito. Bagong controller, tatawagin um, tatawagin ni controller si recipe service. Okay, so paano tatawagin ni controller si recipe service? Magkakaroon siya ng i-register natin si recipe service sa dependency injection ni .NET Core. Then, i-inject natin siya sa controller ni recipe controller. Okay, so paano natin gagawin yun? Dito sa program.cs, kung papansin nyo, meron tayong builder.service.sheets. Okay, so lagay tayo dito ng builder.services.add scope. Yan. Paano nga ba to? Recipe service, ganito ba yun? Yan. Okay, nice. Ano to? Ano yung pinaggagawa ko dyan? Sinasabi lang natin na declare natin or in-inject natin, register natin si recipe service, which is ito, yung merong create. Ni-register natin siya as scope na variable, parang ganon. So, ano ibig sabihin nun? Ano yung scope? Ang scope, sa dependency injection, meron tayong ah, tatlo ba? Tatlo lang yata. No? Scope, tsaka si transient, tsaka si singleton. Yan. Si scope, um, ibig sabihin nitong scope, si recipe service ay magkakaroon ng instance ng one new reusable instance per request. Yan. So, yan. Ibig sabihin yan, per request, per HTTP request. Yan. So, ibig sabihin yan, pag nag-request tayo, halimbawa, ayun, sinabit natin yung form para mag-add ng recipe. HTTP request yon. So, magde-declare meron tayong copy ni recipe service na pwede natin gamitin. Bagong copy, pwede natin gamitin sa kung saan-saan sa application natin. Ngayon, ang plano natin, gamitin siya sa recipe controller eh. 'Di ba? So, ayun yun. Magkakaroon siya ng one reusable instance sa buong HTTP request. So, pagtapos nung HTTP request natin, natapos na, wala nang instance na yun. Kung mag-request ulit tayo na mag-add, mag-create ulit siya ng bago. Okay? So, si transient, hindi, tumun tayo singleton. Hindi, sige, transient, oo. Si transient kasi halos katulad lang siya ni scope eh. Pero, uh, one new instance, tuwing kailan ba ito nagbabitaw ng instance? Per requirement. Requirement ba magandang word? As requested. One new instance as requested. O kaya, so yan. Ano yung ibig sabihin yan? Ibig sabihin yan, kung gagawin natin itong add transient at si recipe service, gagamitin natin sa home controller at user controller, magkakaroon sila ng tig-isang instance. Ganun yon. Bago lagi. Okay? So, yun ang pinagkaiba nila. Kung scope to, add scope, at si home controller at si user controller ay parehong kinailangan si recipe service. Shared sila yung
i-reuse nila yung isang instance na yun. Okay. Singleton, ito, isa lang siya. Isang instance lang siya sa buong life cycle ng ano, sa buong buhay ng application. Only one instance exists sa buong buhay ng application. So, yan. Ganon. Kaya dito, ginawa ko add scope si recipe service para may isang instance tayo na reusable every time na mag-HTTP request tayo. Okay. So, yan. Inad na natin. Pwede na natin i-access yan sa bago nating controller. Tatawagin natin recipe controller. So, paano natin tatawagin yon? Declare tayo dito ng, oops, hindi ikaw. I bet read only. Ba't ba ganun? Bibida. Read only recipe service. Service. Yan. Tapos, inject natin siya sa, ayun o, inject natin sa, ano ka tawag to? Constructor. Okay? So, kukunin yan sa dependency injection na ni-register natin doon. So, okay. Ayun na, pwede tayong magsimula sa UI natin. So, simple lang UI. Gusto ko ang URL ng UI for creating recipe is /new. Parang mas maganda yun. Okay. Sige, iwan lang natin to. Gawa tayo ng dalawang action method. Isa is for HTTP GET, isa HTTP POST. So, yung HTTP GET, siya yung by default na tatawagin natin para mag-display ng UI. Action result, new. So, yan. Ang gagawin lang nito ay return view. Okay. Then, si isa, HTTP post, dito naman sasubmit ng data, si UI, si view. So, dito yung public action result. Um, new, paras lang. Pero, submit natin yung create recipe view model. Yan, model. So, yan. Pwede nating saluhin dito. If model state that is valid, yan, ibig sabihin na sunod yung mga validation natin dito sa model. Balik. Tsaka natin tawagin yung var recipe equals await service dot create. Tapos pasa natin model. Okay, may error. Nag-await tayo sa method na hindi async. So, para ma-fix yan, gawin lang natin async to. Gawin na lang natin din task yun. Oops. Yan. Tapos, kapag ka so dito, lagyan natin ng checking kasi wag recipe tawag natin. Add result. Yan. Kasi ang nire-return yan, hindi naman recipe. Ah, fluent result yan eh. Ano, result. Pero may recipe dito. So, dito, if add result that is success, yan, ibig sabihin, nag-insert. So, may value na itong add result that value. So, meron na to yung ID name description. Return natin dito, redirect to action.
Sige. Index. Hindi index. Details. Yan, gagawa tayo niya mamaya. At resulted value .id. Ewan ko kung tama to. Yung sa parameter na route parameters ba tawag yan? Pero check na lang natin mamaya. Okay, so ang ginagawa lang nito, magre-redirect tayo sa details page na hindi pa naman nag-exist. Mamaya natin gawin yan. Ayan ay kung successful. Paano kung hindi? So dito, ibig sabihin, pagka na-reach nyo tong line na to, hindi siya successful. May error yon. Ah, model, pwede ba to? Model state dot add model error. Yan. Key, ano ba pwede natin ilagay dito? Name na lang. Tapos, add result dot errors dot ano ba tong errors na to? Pwede siguro tayong mag dito. Gawin natin isang buong string lang. String.join. Separator natin, comma, add result.errors. Ayan. Message. Okay. Tapos dito, if model state is valid, dito return lang tayo ng ano. Return lang natin yung view. Tapos pasa natin yung model. Okay, anong nangyayari dito? Wait lang, may suggestion. Tingnan natin kung ano to. Invert if. Hindi, wag na. So, dito, chine-check lang natin kung pasok yung validation, kung tama yung mga data na nandito. Then, if tama siya, tawagin natin yung service. Papasa natin yung values galing sa UI. Then, may checking tayo kung successful yung pag-insert. Okay. So, kung successful siya, redirect tayo sa details page, which is mamaya natin i-add dito sa controller na to. Then, yan. Kapag ka nag hindi successful to, hindi naman papasok dito eh. So, matic dito siya. So, lagay tayo ng error kung ano yung error ni add result niyan. Kinuha lang natin yung mga message, pinagdikit-dikit natin, comma separated. Ilagay natin sa name na key, which is yung, I think ito yon. Maya check natin, double check natin mamaya. Then, ayan, return view model. Binabalik lang natin yung view, pinapasa natin yung model para mapopulate yung UI sa kung ano yung value ni model. Para kung may error, i-correct lang ni user, hindi niya na i-retype lahat. Okay, game. Gawa tayo ng view. Pwede ba itong wala siyang ano, suggestion na, ayun, create tracer views. Ang pinindot ko ay itong bumbilya. Create view with layout. Yan. Nice. Kita nyo? Saan to? Ganito yung crosser. Ayun, gumawa siya. Hindi, ayoko nyan. Gusto ko dito siya sa views na folder. Mali ka. Delete. Delete natin. Ulit-ulit. Baka may... Wala. Wala lang tayo dito. Add. Bagong folder. Recipe. Matching sa controller name. Okay. Then, matching sa... Wait lang. Razor MVC view with layout. Matching sa action result name. New.
Okay. View bag title, new recipe. Tapos, hanap tayo sa bootstrap ng form. Docs. Kasi yung components dito. Form. Hanap tayo dito ng form. Ano to? Yan. Yan lang. Sundin lang natin to. Dito, ano to? Form control. Ganun din. Okay, anyway. Gawa tayo ng form dito. Sige. Create. New recipe. Tapos, gawa tayo ng form. ISP action I si new. Tapos, ASP method. Meron ba nito? Nalimutan. Check natin to si ano, register lang. Method lang pala. Okay. Method ay post. HTTP post. Then, ayan. So, dito, copy tayo dito ng maganda-gandang UI. Sakto, may text area na. Copy. Nice. Okay, ayusin lang natin tong konti para maganda. Label for wait lang, model pala. Kalimutan ko. Kailangan strongly type dito. Web application 1 dot models dot recipe dot create recipe view model. So dito, type text class form control ID ay name. Tapos, kunyari ang recipe natin ay sisig. Tapos, ASP for name. Yan. Okay, so meron tayong label para dito sa text box na mag-hold ng name. So, pag tinignan dito, siya yun. Okay. Then, gawa tayo ng isa pa sa text area for description. Form label. Yan. Tapos, ano pa ba fields natin? Yung total cooking time, minutes. Categories. Siguro yung total cooking time, text box na lang din. Pero input number. Magkamali pa ako ng name. Number. Lagyan description. Tapos, ASP4. Yan. Then,
categories, text box na lang din. Ah, soup o kaya dessert or side, ano ba, pulutan. Yan, pwede na siguro yan. Tapos, hold niya si categories. Then, ah, ito sigurong status gawin lang nating drop down para select niya kung drop or publish. Ano ba to? Select. Status, ID, status. Then, meron siyang dalawang option. Value nito ay draft. Then, isa pa. Value nito published. Dito rin. Tapos, yung button natin. Save. Class nito ay btn dash info. Sige, pwede na siguro to. Check natin kung ano mangyayari. Lagay tayo ng breakpoint dito. Yan, line 30. Para pag nag-submit tayo ng recipe, makita natin values dito. Okay, nag-build. Nice. Sana. Ito. Slash recipe slash new. Kung tama ako hindi ako nagkakamali. Nice. Okay, unang gagawin natin, ayusin natin pagmumukha nito. Na ano ako libadbaran ako Lagyan natin siyang class na form control. Save, apply changes. Okay, balik tayo dito. Reload. Nice, okay. Ayan na siya. Bakit wala yung arrow? Anyway, yan natin. Halimbawa, gagawa tayo ng pritong itlog. Iprito ang itlog. Cooking time minutes. Ang bilis lang to. Bakit mga 3 minuto lang to Categories. Pulutan. Status. Publish natin. So, pag kinlik ko tong save, dapat mag-trigger yung breakpoint. Nice. So, dapat makita natin dito pag hinover. Okay. Wala namang nawawala. Wala namang mali. Pasok lahat. Sige. Pindutin ko yung F10. Model state valid true. Nice. So, papasok tayo dyan.
F10 dito, pipindutin ko F11 para makapasok ako dito sa loob ng create. So, okay, nasa service na ako. Sa create, dala pa rin ba? Dala pa rin. Okay, nice. Very good. So, recipe to save. Create tayo ng bagong variable. Pasa tayo ng mga values. Okay, nice. One. Sige. Add. Okay. Save changes. So, dapat magka-result to ng 1 pagtapos ko mag F10. Okay, mukhang nagkaroon ng issue dun. Debug output. Sumabog. Error occurred while saving entity changes. See inner exception for details. Cannot insert value null into column image URL. Okay. Null yung image URL pero ayaw niya ng null. Sige, fix natin yan. Stop natin. Balik tayo dito. Dito yung nangyari. Itong salarin. Ayaw niya ng null. Lagyan muna natin siya ng default value na string.empty. Yan. Empty string. At least hindi siya null. Okay. Yung date, time, tsaka ID. Okay lang yan. Debug natin. Testing ulit natin. Balik tayo dito. Booking time 3. Publish. Save. Okay, sige. F10, F10. Pasok F11. Nice. Add async. Result. Okay. Nice. Hindi nag-error. So, dapat 1 to. Kasi may 1 na affected row. So, if result 0 false, then dito tayo magre-return. Minamap natin ito yung sinasabi ko. Ayan na, nakikita nyo. May ID na yung recipe to save. Which is, hindi naman natin sinet dito. Pero, nilagyan siya ni EF Core dahil nag-insert siya sa database. So, 2. Bakit 2? Bakit hindi 1? Kasi yung 1 kanina nagka-error eh. Number 2 na to, pangalawang recipe na to. So, sige, F10 natin. So, nice. So, magre-redirect tayo sa details na hindi naman nag-exist. I-play ko na to. So, nangyari doon, 404. Nice, di ba? Pero bakit hindi nilagay ID? Sige, mamaya na yan. Double check muna natin database kung pumasok ba talaga. Tables, recipe, select top 1000. Nice, and. So, yun. Okay. Very good. So, ngayon, ang issue natin is si details hindi nag-exist. Pero, ang isa pa nating issue, gusto kong ipasa yung ID dito eh. Gusto ko slash 2 dapat. So, may mali ata ako dito. Siguro ganito. Direct to action. Object routes. Okay. Object. Tanggalin ko yan. New ID equals. Yan. Pwede siguro yan. Tapos, gawan natin ng function to. HTTP get. Tapos, public iAction result details int ID.
Kailangan maliit lang to. Yan. Buti ng sigurado. So dito, return tayo ng view. Yan. Testingin muna natin. Gusto kong ma-ensure na nakukuha natin yung ID bago tayo tumawag ng service. Hindi. So, adobo. Adobong manlak. Cooking time. Mga ano siguro, 30 minutes. Ulam. O kaya, ewan. Status. Sige, drop. Testingin natin. Okay? Na tanggalin ko itong breakpoint kasi natest naman natin itong kahit pa paano. So, resume ko lang. Okay. Nice. Nakuha natin ID na 3. So, okay na ako. Kampante na ako. Pwede ko nang i-stop to. Then, dito sa service, gawa tayo ng function na magre-return ng recipe. Okay. Recipe para dun sa details. Para ipa-plot natin siya sa UI. So, paano yun? Gawa tayo ng public async task result recipe DTO get by ID int ID. Okay. So, ang issue natin dito is si recipe DTO sobrang limited ng laman. Lapag din natin dito yung categories. And image URL public string categories tsaka yung date time created tapos date time din ng dated. Sama na rin status. Basically, parang copy lang siya kasi ganun eh. Ito, update natin tong code na to. Map natin yung mga kulang na values. Status. Ang pinipindot ko ay control space. Control space. Control space para lumabas yung property. Okay, mukhang nice yan. Tapos ito, declare time variable. Await dbcontext dot recipes dot first or default. Mali. First or default async. Yan. Control dot. So ngayon, ang gagawin natin if recipe is null. Okay, tayo. Return result dot fail. Recipe not found. So ito, return new recipe DTO tapos yung mapping.
So, mapapansin nyo, masyado na tayong umulit yung code ng mapping natin. Ah, isa sa magandang gawin dito kasi pag may bago tayong property, i-edit natin tong dalawa. Ito at saka to. So, refactor natin kahit pa paano. Gawa tayo ng private na function. Ah, private DTO. Ang return niya is DTO. Map to DTO. Yan. So, ito, cut natin yan. Okay. So, imamap niya yung entity papunta sa DTO. Okay. So, kung magkaroon ng aberya ng bagong property, dito na lang natin babaguhin sa map to DTO. Pwede rin naman natin gawing extension method yan. Pero, ganyan lang. Okay na muna yan. Map to DTO. Pasa mo yung recipe. Yan. Tapos ito, map to DTO recipe to save. So, okay. May isa tayong function na mapper. Ano suggestion dito? Check lang natin. To static. Hindi, wag na. Okay lang ko. Di po ko ang credit card. Okay. So, pwede natin tawagin si get by ID dun sa controller ni recipe. Asan yun? Ito. So, dito, get result. Yan. Nice suggestion. Um, ito pwede nating if get result that uh, is failed. That, wait lang, ano ba? Volume to. Hindi ko na-await. Kaya hindi ko makita yung failed tsaka success. So, yeah, await natin yan. Tapos, gawin natin tong asynchronous na task. Yan. So, pag nag-fail siya, ano lang natin, redirect tayo sa not found. Meron ba tayo? Wala pala tayong view para sa not found. Sige, ganito na lang. Pag nag-fail, ilagay natin sa view model na failed siya, then ilagay natin yung message. Okay? So, gawa tayo ng view model para sa details. Then, ayun yung magiging view model ng view ni details. Gawa tayo sa recipe, create class, details, view model. Yan. Um, pwede natin i-extend na lang yung yung DTO. Kasi safe naman yun UI naman to. So, paano extend? Ganyan. Recipe DTO. Yan. So, yung details view model natin, meron na siyang properties para dun sa DTO. Then, hindi, magkakaroon pa tayo ng isang mapping dito. Which is parang redundant na kasi nag-map na tayo dito . Pero okay lang. Sige, okay lang. Tapos dito lagay tayo ng boolean is success. Yan, by default false naman ang boolean. Tapos error message. Yan. Para dito, ayun ang ilagay natin.
view model, new details view. Masyado palang ano tong pangalan. Recipe details lang. Ayan. Tapos click nyo to, apply rename refactoring. Tapos click nyo to martilyo, rename file to match type. Kasi tignan nyo yung file name, details view model. Pero dito, recipe details view model. Click nyo yan, re-rename yan. Okay. Save. Dito, ayan. So dito, view model dot is successful. View model dot error message equals select lang natin yung ano, get, get result dot hindi, string dot join pala. Join lang natin yung mga error messages. Yan. Turn view, pasa natin yung view model. Ito na yun. Else, kung hindi naman siya failed, map natin is success true, then map natin si view model dot ito. Oh, hindi ikaw. That categories equals get result that value that categories. Ayan. Map lang natin ulit. Pabawala. ID yung kinukuha ko. Image URL. Bakit? Buisit. Baba ko lang. Ilan to? 1, 2, 3. Status. Okay. Mukhang wala naman ng kulang. Ilan to? ID. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Created tsaka updated. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, yung isa lang. Updated. Okay. So, yan. Populate natin. Tapos, bigay natin siya sa view. Gawa na tayo ng view para sa details. Views recipe nyo. Gawa tayo ng Razor MVC view with layout. Details. Okay. Una, gawin natin yung model niya ng web application 1 dot models dot recipe dot recipe details view model. Kailangan pa ba yun? Parang hindi ko napansin. And then, hindi na kailangan ng semicolon. Okay. View bag dot title. Ang gusto ko, yung title niya is yung recipe name. Model dot name. What if hindi nag-exist yung recipe? Blank to. Sige, walang problema. Gawa tayo dito ng if statement. So, yan. C# code, nag-add tayo. At if model dot hindi, gusto ko if not success. Para sa baba na lang yung ano. If not success, then tingnan natin sa Bootstrap yung UI na meron bang alert dito. Ito, alerts. Yan. Lagyan natin dito. Kanya, para ilagwas natin yung pangalawa. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay. Alert danger. Copy. Balik tayo dito. Paste.
Tapos, lagay lang natin yung model.error message. Yan. Else, ibig sabihin, successful siya. Pwede nating i-display yung, yan, H2 na lang. Display natin details ng recipe. Para magandang UI. Yung at model dot name. Malaking N. Yan. Tapos, description. Siguro paragraph na lang. Hmm, lagay tayo dito maliit na ano. Maliit na label. And then, maliit na italic. Lagyan natin yung date created. That to string, to short date string. Yan. Pa ba meron dito? Categories, status, details. Categories. Yan. Tapos lagyan natin model dot categories. Okay, paano kung blank yung categories? Di naman record ba yun? Limutan ko na. Saan yung create view model natin? Models. Hindi. Hindi siya required, pero may limit. Okay, balik tayo dito. Ito. Pwede tayo maglagay dito ng ano eh. Condition. If is null or empty yung model.categories. Lagyan lang natin dito yung uncategorized. Yan. Else, yan. Pwede na siguro to. Debug. Slash recipe details 2. Yan, nakuha natin. So, F10, F10, F11 natin dito para makita natin yung loob. Recipe, so kukuha siya sa database. Okay, may nakuha. Yung itlog na pinrito. So, mamap niya. Balik tayo sa controller is failed false. So, yung mapping natin dito from DTO to view model. Then, sige. Ito, start. Nice. Dito na. Pangit siya, pero okay lang. Gumagana. Paano kung yung 3? So, enter. Alisin ko na itong breakpoint. Tapos, tuloy ko na to. Nice. Nakuha natin adobong manak. Ulam. Paano kung 4? Wala naman tayong 4 sa database.
Dalawa lang to. Wala nga ring 1 eh. So, 4, enter, not found. Saan galing to? Ayan yung error message na nilagay natin dito sa get by ID. Ayan o. Diba? Naipasa natin galing sa service, papunta sa controller, papunta sa UI. So, yun lang. Paglaro-laruan nyo na lang din kung anong gusto nyo. Bahala kayo sa buhay nyo, malalaki na kayo.